What is up guys, this is Coach Dre. Time check, it's 12. Late na po tayo sa opening na sa gym, pero yun, punta pa rin tayo. Gusto kayong lahat. And yun, punta tayo ng sa gym and taking my time to do some content. Anyway, ang atin namang pag-uusapan right now is about humanity, tao, bawat tao. So ang iniisip kasi ng iba, ang iniisip na iba, parang feel nila sa mundong to sila lang yung tao na weirdo, sila yung tao na parang kinakategorize yung sarili nila na nerd, na weird, weird sila, and feeling nila parang outcast sila sa society na ng mga normal, kumbaga. Feeling nila parang hindi sila nag-fit in dun sa certain community. Like nanliliit sila kasi may certain traits sila na na parang hindi norm or hindi normal dun sa certain group na iniikutan nila. For example, sa school, gaya na lang dun sa school. Dati kasi ako, ang dami kong trip sa buhay. Una-una, mahilig ako sa mga computer games. Kasi dun ako nababad eh. Yun yung negosyo sa aming maliit na village. Ngayon, dinala ko siya hanggang mag high school ako, na gamer ako. Yun lang ang aking nag-iisang identity, kumbaga. So meron ako mga slang words na hindi, kumbaga, panay kabastusan. Kasi yun yung naririnig ko lagi, nagiging normal yung pagsabi ng tite, yung mga pakyo, yung mga n-word yan. Mga bata pa lang kami, tangina, binabanggit ko na yung mga yan. Hanggang ngayon pa rin naman, hindi naman nawala yun. Yun nga lang, syempre mas naging articulate tayo sa paggamit ng mga salita and sa mga setting, kung kailan ginagamit yung mga salita na yun sa mga tropa, ganyan. And noong time na yun, masaya ako na yun na yung tingin sa akin ng mga tao, or wala naman akong pakialam dati. Kaso kasi in-invite ako sa mundo ng volleyball. So ngayon kailangan kong puwersahin yung sarili ko na mag-socialize. Unang-una sa lahat, kahit awkward siya sa akin, kasi nga nasanay ako sa computer lang eh. May sarili akong mga salita na hindi nila maiintindihan. So pinasok ko yung mundo ng volleyball. Napilitan lang kasi nga may height daw ako, kasi kinuha ako. Ang inabot ko dun sa pagsali dun is how may I call this, pressure na maging normal na tao. Para sa akin, yun yung normal, yung kagaya nila ng mga cool kid, yung may mga sariling sport, talented,
nagsasalita ng ayos, hindi weirdo. Kasi ako, pag gumawa ako ng joke dati nung bata ako, dark agad eh. Dark na pang weirdo talaga. Tatawa ako sa maliliit na bagay, mga titi, ganun. Di ko rin alam kung bakit, pero yun yung katotohanan. Ngayon, sumali ako nung team. Ang buong akala ko hindi ako nag-fit in, hindi ako fit na magagawa ko dito. Player lang naman ako ng computer, nagdodota lang naman ako, kung ano-ano naman. So happens na hindi lang pala ako yung ganun. May mga certain games na si tropa, si JB, tayo na naglalaro din ng ganito ganyan. Ganun pala, mali pala yung parang feel ko na outcast ako. And yung mga kabulastugan ko, yung trait ko na pagiging weirdo, yung parang patanga-tanga lang ako na kung ano-ano sinasabi ko, kung ano-ano lumalabas sa bibig ko na ano, yun na yung mga joke ko eh. Tite. Natanggap din ng mga kasama ko eventually. Though hard earned yun kasi minsan nakakatawa, minsan tayo na sobrang dark nga nung mga kagaguhan ko dati. Yung mga tropa ko, ang first encounter nila sa akin, ang iniisip nila sa akin, weirdo talaga ako, ganun. Totoo naman yun. Hindi ko naman pagkakaila na yun yung yung unang presensya ko sa kanila. Mukha akong tanga talaga. And ang napagtanto ko habang tumatanda ako, hindi ako nag-iisa nang nakaramdam ng ganun. Lahat ng tao weirdo. Yun yung conclusion ko. Lahat tayo mayroong certain quirks. Kahit pa ang tingin mo sa tao yung tao na yun sobrang normal, sobrang healthy nung psychology niya. Meron siyang certain quirks lagi. Hindi ko alam kung aling aspeto ng buhay niya. Pero once na inaral mo sila, once na maintindihin mo kung sino sila, may mapagtatanto mo na na may side sila na ganun. Kahit pa ang tingin mo sa kanila, takin na God level tong tao na to. Pag dito nasa kanya na lahat. Ganun. Normal siyang tao, nasa kanya na lahat. Pero meron siyang may quirk yun eh. Meron siyang hindi mo alam na side na pag nalaman mo yun, masasabi mo, ay puta, weirdo din pala to. May pagka-weirdo din pala to. O kaya may pagka-baliw-baliw pala to. May pagkasaltik pala tong tao na to. Kaya wag mo iisipin na tangina, ang weird ko naman, gano'n. Sa sinabi nung psychiatrist ko dati. Yun, isa pa yun, nakadagdag din yun sa niisip kong may pagkasaltik ako. Nagagano kasi ako, nagti-treatment ako dati, bata pa naman ako. Sabi nung psychiatrist ko, tinanong ko siya, nababaliw na ba ako? Pinalista niya kasi yun, yung mga tanong. Si isa-isa yun doon, nasasagutin doon sa therapy session. Si isa doon, nababaliw na po ba ako? Sabi niya, the mere fact na nagtatanong ka about yan, it says na hindi ka pa baliw. Kasi kung baliw ka talaga, hindi na kaya i-comprehend ng utak mo kung ano yung normal tsaka hindi. So, okay, normal pa pala.
Yun lang yung kwento natin today. Kahit gaano ka pa ka weird, tingin mo introvert, extrovert ka, o kaya tingin mo ano ka, isa kang athlete na parang meron kang trip na pasukin na parang hindi ikaw, nakakapanliit ng pagkatao mo, feeling mo ganun. Magsisimula ka sa, let's say, volleyball player ka, magsisimula ka sa pagbebenta ng kalakal, o kaya itong mga goma, o kaya bebenta ka ng bulaklak kasi meron kang ano doon, may interest ka doon, pero ayaw mo masira yung image mo na pinangahawakan, na ang brand, ang image mo or ang reputation mo is magaling na volleyball player. Technically ano it's all in your mind. And kung talagang weird ka, kung talaga na realistically hindi ka normal tignan ng tao, ibig sabihin lang nun, unang-una nagpakatotoo ka sa sarili mo, which is the best. Kasi at the end of the day, dapat yun lang naman magpakatotoo ka. Pangalawa, may mga tao na ma-appreciate ka. So yun yung panghahawakan mo, kahit 5 lang yan, 5, 10. Sa buong buhay mo, kahit 5, 10, 20. Sila yung totoong tao na nandyan para sa'yo. Ganun. And lastly, pangatlo, hindi mo mapepeke yung mga tao. Kahit anong gawin mo, malalaman at malalaman nila yung katotohanan. Lahat ng kawirduhan mo, lahat ng kalokohan mo, malalaman at malalaman yan. Kaya wala kang ibang dapat itago sa pagkatao mo. Wala kang dapat ikahiya sa kung ano meron ka. At kung meron ka mang ikakahiya, iwanan mo na yun. Hindi na, kumbaga, ikinakahiya mo na nga So hindi na ikaw yun. Nagbago ka na. Kaya mo siya ikinakahiya kasi dalagpasan mo na yun. Nagawa mo na yun. Naging ganun ka na. So ngayon, wala ka na ibang choice kundi bumawi. Ganun. Yun, magpapakatotoo ka lang. Kung weirdo ka, di weirdo ka. Yun lang naman yun Ganun lang naman ang buhay So yun, dito na tayo sa gym. And maraming salamat. Ingat.